Remember, may platform siya na sinabi kung anong gagawin niya para sa bansang ito. Di niya sinabi ano ang gagawin natin sa food security. Wala siyang sinabi kung anong gagawin natin sa inflation na darating. Kasi alam naman natin na at the time na darating yun eh. Ang ating mahal na Pangulo ay magbabahagi din ng kalabaw mula sa Philippine Carabao Center sa programang Entrustment of Dairy Buffaloes na ipamimigay sa Agraca Agrarian Reform Beneficiaries at LGU Dumalag Capiz, amounting to 3,250,000. At mula po sa DA Western Visayas, mamamahagi po tayo ng isang unit multi-cultivator at 7 units ng power sprayers na nagkakahalaga ng 550,000 pesos, 18,613 bags of hybrid rice seeds na nagkakalaga ng 25,030,000 pesos at fertilizer vouchers na may kabuuang halaga na 63,284,156 pesos. Sa Philippine Coconut Authority, mamamahagi po tayo ng 22,000 pieces of coconut seed nuts na may kabuuang halaga na 1,078,000 pesos. horsepower for
4-wheel drive tractor na may kabuuang halaga na 5.99 million pesos para sa dalawang Farmers Cooperative and Association o FCAs na may 143 members. Mamamahagi rin po tayo ng mga seedlings ng citrus, kakao at coconut na may kabuuang halaga na 115,000 pesos mula po sa DA-BPI at PCA. Tayo po ay mamamahagi rin ng mechanical transplanters at farm implements para sa dalawang FCAs na may kabuuang halaga na 786,000 pesos.
planters na nagkakahalaga ng 6,200,000 pesos. Sa Department of Agriculture, makakatanggap naman ang mga benepisyaryo ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ng multi-purpose cultivators na may halagang halos 1,500,000 pesos. Programang ito ay handog sa inyo ng pamahalaan para sa mga fisher folks at mga magsasaka ng Pangasinan at ng Region 1. Sa ilalim ng High Value Crops Development Program, tatanggap ang mga piling benepisyaryo ng Onion Cold Storage Facility na may halagang higit sa 19,700,000 pesos. At mga pump and engine sets na nakakahalaga naman ng 591,000 pesos. Ngayon, ang mga benepisyaryo ng Rice Banner Program ay makakatanggap ng humigit 39,000 bags ng hybrid seeds na nagkakahalaga ng halos 200 million pesos. At fertilizer discount vouchers na nagkakahalaga ng higit sa 36 million pesos. Sa ilalim ng Special Area for Agricultural Development Program, makakatanggap ang mga benepisyaryo ng Food Production and Livelihood Inventions or Intervention na nagkakahalaga ng higit sa 600,000 pesos. Tatanggap din ang mga benepisyaryo sa ilalim ng Corn Banner Program ng Corn Sheller na may halagang 358,000 pesos. Recirculating Dryer na may halagang higit sa 2,500,000 pesos. Four-wheel drive tractors na may halagang 6,900,000 pesos at combine or corn combine harvesters na may halagang 2,345,000 pesos at hauling truck na may halagang higit sa 2,400,000 pesos. Sa ilalim naman ng Organic Agriculture Program, ang mga benepisyaryo ay tatanggap ng hauling trucks na nagkakahalaga ng 2,680,000 pesos. Mula naman sa Fuel Subsidy Program, tatanggap ang mga benepisyaryo ng Fuel Assistance Cards na nagkakahalaga ng halos 356,000 pesos. Sa puntong ito, mamimigay ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Shellfish Culture Technology Livelihood Package na nakakahalaga ng 400,000 pesos.
package of inputs. For tilapia cage culture na nagkakahalaga ng 956,000 pesos. Sa ilalim naman ng Development Salt Industry Project, tatanggap ang mga benepisyaryo ng Solar Salt Production Package higit sa 2,200,000 pesos. Ang mga mangingisdang benepisyaryo ay makakatanggap ng motorized FRP boats na nagkakahalaga ng 225,000 pesos. Ngayon naman mula sa DA-ACPC o Agricultural Credit Policy Council, tatanggap ang mga partner lending conduits sa ilalim ng Agri-Negosyo Loan Program ng Credit Fund na nagkakahalaga ng 80 million pesos. Ngayon naman, mamamahagi ang Department of Social Welfare and Development ng tulong pinansyal sa mga benepisyaryo ng Ayuda sa Kapos ang Kita program na nagkakahalaga naman ng 46 million pesos.